hide my identity. Kailangan ko lang po ng malupit ninyong payo. Magpapakasal na kasi kami ng aking fiancé this coming June. At ayos na naman ang lahat. Like venue, catering, hotel, prenup, same day editing, flowers, and everything. Nasa ayos na. Pero may isang problema lang po ako. Yung soon-to-be in-laws ko ay may pinag-iimbitahan ng mga kamag-anak namin mula sa probinsya. Mga 20% din yon additional. Ang nakakalungkot lang ay hindi ko po sila kilala at hindi rin sila close sa aking fiancé. Naiintindihan ko naman po ang family niya dahil nga importante yun sa kanila at ayaw naman po namin silang ma-offend. Pero kung isasama namin sila, kailangan namin ng madagdagan ng around 30,000 pesos na budget kasama na yung food at accommodation nila. At sa totoo lang, masyado na kaming kakapusin kapag sinama pa namin silang lahat. Sinubukan ko pong i-discuss ito sa aking fiancé at ang sabi ng parents niya, kung hindi niyo sila isasama, ay huwag yun na rin kami i-invite. Grabe, nakakalungkot lang na parang hindi na nila nauunawaan kung ano ba talaga yung kasal. Kulang na nga kami sa budget, ganun pa yung kanilang sinasabi. Gusto ko pong respetuhin ang pamilya nila, lalo na at close family talaga sila. Especially ang pamilya nila sa probinsya. On the other hand, may sariling limit din po kasi kami financially at emotionally. So, ang dilema ko po ay mag-a-add ba kami ng extra budget at isama sila kahit sapat lang talaga yung budget namin na hawak. Ayoko kasing lumabas na kontrabida lalo na sa special day namin ng aking fiancé. Ano po kaya ang pwede namin gawin? Maraming salamat po sa inyong maipapayo. Idagdag mo na lang sila para wala ng issue. At sa totoo lang, minsan naman mas galante magbigay ng cash gift o mga taga-probinsya. Kasi kung talagang attend yang mga galing probinsya, despite na malayo ang venue nyo, it means somehow you are special to them. You can be honest to your in-laws na limited lang talaga ang budget ninyo. And if they really want to insist, they can pay for the additional fees. And for me, I would prioritize my peace, and if ayaw na lang nilang umattend, then so be it. Total, marriage is a union of you and your fiancé naman, hindi sila. Ang kasal ay selebrasyon ng dalawang taong magsisimula ng sariling pamilya. Hindi yan reunion ng buong angkan. Mahalaga ang respeto sa magulang. Tama ka dyan. Pero mahalaga rin ang limitasyon at kakayahan ng ikakasal. Kung may gusto pong imbitahan ng mga in-laws mo na wala sa original guest list at lalampas na sa budget, makatarungan lang na sila naman din ay tumulong sa gastusin. Hindi pwedeng ipilit ang family values kung ang kapalit naman ay stress at utang ng bagong mag-asawa. Ang mas nakakaalarma dito ay hindi yung 20 na additional, kung hindi yung ultimatum na kung hindi nyo i-invite, hindi na rin kami a-attend. Hindi dapat ginagawang kondisyon ang presensya ng magulang sa kasal ng anak. Ang tamang solusyon dito ay honest conversation plus clear boundaries. Kung kaya ng budget, go. Kung hindi, walang masama na mag-no. Hindi ka wala ng respeto, kundi pagiging responsable lang. Ang tandaan ninyo, ang kasal ay isang araw lang, pero ang utang at sama ng loob, pwedeng tumagal yan ng taon. You cannot please everyone. Kapag sinunod mo ang gusto ng iyong mga in-laws, kayo naman ang kawawa. Wala ka talagang choice kundi mamili. Your future in-laws is actually a big red flag. Gusto niyang gawing family reunion ang kasal ninyo, pero kung ganyan dapat, bigyan niya kayo ng budget. Pero kung hindi niya iniintindi ang tight budget ninyo, malaking problema yon. Biruin mo, magbabayad pa kayo ng additional accommodation at food. Ang laking hassle niyan. Kayo ang ikakasal ng fiancé mo at kayo ang masusunod, hindi ang future in-laws mo.
Problema na dapat nila yon at hindi sa inyo. Stick with your plans. Yung extra 20 guests, ang in-laws mo dapat ang mag-shoulder ng extra expenses nun. Ang fiancé mo ang dapat humindi at maipag-usap sa parents niya. Huwag ikaw para hindi ka lumabas na kontrabida. I'm sure na naghati na kayo sa invited guests. Ganun kasi kami ng asawa ko noon. 75 guests from his side at 75 guests from my side. No extra dahil ayaw namin mawala sa budget. Nung nagpakasal kami ng husband ko, kami ang nasunod. Kahit may mga gustong i-invite ang aking mga in-laws, sinabi namin magkano ang magagastos. Ayun, hindi na nagpumilit dahil nalaman nila na mahal. Kasal nyo yon, dapat kayo ang magdidesisyon, hindi sila.